1973, nagulantang ang lahat nang matagpo ang wala ng buhay sa isang kwarto ang pinakasikat na martial art legend na si Bruce Lee. Agad itong dinala sa Queen Elizabeth Hospital, subalit hindi na naisalba ang buhay ng martial art legend. Mula pa noon hanggang sa ngayon, ay talagang kontrobersyal pa rin ang pagpanaw ng nag-iisang legend sa larangan ng martial art at kung fu movies na si Bruce Lee. Patuloy pa rin pinag-uusapan kung sino nga ba ang nasa likod ng kanyang pagpanaw. Who it is, guys? Comment down below. Pag-uusapan ay si Bruce Lee ang talagang pinakahinahangaan. Maging ang mga taong kilala ngayon sa larangan ng sport at showbiz ay malaki ang paghanga kay Bruce Lee. Katulad na lamang ng pambansang kamao na si Manny Pacquiao, kung saan ay madalas niyang ginagaya ang footwork ni Bruce Lee sa ilan din mga laban. Isa pa nga ay ginaya niya ang sipang ito. Maging si Mike Tyson ay malaki ang paghanga kay Bruce Lee. Or Bruce Lee. Bruce Lee really could beat me. In fact, I really think this is an interesting world. Siya din ang pasigat ng mga kung fu movies. Kaya naman ito ay talagang tinatangkilik ng marami ng pangagat sa ngayon. Subalit bakit napabaalang na maalang itong si Bruce Lee? At ano ang totoong ikinimatay niya? Yan ang ating pag-uusapan ngayon kaibigan dito lamang sa Art TV. Pero bago tayo sa kaibigan ay subscribe mo na kaagad ang ating munting channel para isa ka sa mga unang makakapanood pag may bago tayong upload. Ipinanganak si Bruce Lee noong Nobyembre 27, 1940 sa San Francisco, California. Si Bruce Lee ay kilala sa kanyang husay sa martial arts at tumulong sa pagpapasikat ng mga martial art movies noong 1970s. Si Lee ay nagbida sa mga pelikula tulad ng Tang Shan Basyo noong 1971, Jing Wu Men noong 1972 at Enter the Dragon noong 1973. Ibinubuhos ni Bruce Lee ang kanyang sarili sa lahat ng kanyang mga ginagawa na matuklasan niya nga ang martial arts. 100% si Bruce Lee umiiwas sa pag-inom ng anak at paninigarilyo at umiinom ng mga vitamina at mga supplements. Kumakain ng hilaw na karne upang bumuo ng perfectong tono. Kaya naman panaiswan ang biglaan niyang pagpanaw. May mga nagsasabi na ito ay sinadya ng ilan sa mga katumbali niya sa kung fu o ng ilan sa mga kasamahan niya sa industriya. May mga nagsasabi rin na ito ay dahil sa isang sumpa. Kaya naman iisa-isay natin dito kaibigan ang mga posibleng dahilan ng totoong pagpanaw ni Bruce Lee. Unahin natin kaibigan ay ang paghamon sa kanya ng isang Chinese Kung Fu Master dahil sa pagtutol nito sa ipinatatayong martial arts school ni Bruce Lee sa Amerika. Ito ay dahil ayaw ng mga Chinese na ibahagi sa ibang lahi ang kanilang estilo ng pakikipaglaban. Ang kasunduan ay itinigil ni Bruce Lee ang kanyang plano na pagpapatayo ng martial arts school kung ito ay matatalo sa laban. At dito nga kaibigan ay sinasabing gumamit umano ng kakaibang estilo ang Kung Fu Master na ito na hindi kaagad mararamdaman. Ito ay mararamdaman pagkatapos ng 4 na buwan. At ito ang sinasabi ng iba na dahilan ng pagpanaw ni Bruce Lee. Subalit ayon sa science ay walang sapat na batayan na may ganitong uri ng teknik. July 20, 1973, umaga pa lamang ng mga panahon na yun. Una ay nag-exercise muna si Bruce Lee katulad ng araw-araw niyang ginagawa. Saka ito pumunta sa Golden Harvest Production at nakipagkita kay Raymond Chow upang mag-usap tungkol sa isa sa mga movies niya na pinamagatang Game of Ten. Ng mga panahon na yung kaibigan ay gumagamit si Bruce Lee ng ika nga kay Damo dahil naniniwala siya na pinapalawak at kinigising nito ang kanyang kaisipan. At pagkatapos ng pag-uusap nila ni Raymond Chow, ay nagpunta si Bruce Lee sa tahanan ni Betty Tengpi sa number 67 Bacon Hill Road. Si Tengpi kaibigan ay ang Taiwanese actress na kabit ni Bruce Lee at sa mga araw nga rin na yun ay ginawa nila ang mga bagay na natural na ginagawa ng magkasintahan at sabay silang gumamit ng ika nga ika mo. Ayon yan kay Betty Tengpi. Bandang alas 6 ng gabi ng araw na yun ay pumunta sa Raymond Chow sa apartment ni Betty para tawagin si Bruce Lee upang makipag-meeting sa isang Hollywood actor na si George Lazenby. Subalit nakaramdam si Bruce Lee ng labis na pananakit ng ulo
Kaya naman agad itong binigyan ni Betty ng Equagesic. Ang Equagesic, kaibigan, ay kombinasyon ng tranquilizer at analgesic na karaniwang ginagamit sa panandaliang treatment sa sakit. Pagkatapos na mainom ito ni Bruce Lee, ay agad na siyang natulog. Subalit ilang oras na nakakalipas, ay hindi pa bumababa si Bruce Lee para maghapunan. Kaya naman agad itong ginising ni Betty, subalit hindi na ito nagising. Kaya naman agad na pinabalik ni Betty si Chow sa kanyang tinutuluyang apartment at agad silang tumawag ng doktor para i-revive si Bruce Lee. Subalit digo sila, kaya naman agad nila itong sinugod sa ospital. Subalit kapag kaibigan ay imbis na dalhin nila si Bruce Lee sa mas malapit na ospital, ay dinala nila ito sa Queen Elizabeth Hospital kung saan ito ay higit na mas malayo. Pagdating sa ospital ay po sila na mailigtas ang buhay ng nag-iisang martial art legend. Dahil dito ay napagbintangan si Chow at si Betty ng mga tagahanga ni Bruce Lee. Ayon sa inisyal na reports, ang sanhi ng kanyang pagpanaw ay brain edema na posibleng dahil sa drug intoxication o sensitivity. Ang brain edema, kaibigan, ay ang pagtaas ng likido sa utak na magsasanhi ng pamamaga. Ito ay dahil umano sa allergic reaction na dala ng Equagesic na kanyang nainom. Pagkalipas ng isang buwan noong Setyembre 3, lumabas ang isa pang AP report na binabanggit ang maaaring dahilan ng pagpanaw ni Bruce Lee. Malamang ay namatay siya sa brain edema, labis na likido na maaaring sanhi ng ika ay lamok dahil sa napansin ng mga bakas ng residue ng marijuana sa kanyang katawan. Kaya naman ang kondisyon ay maaaring udyok ng pagkalasing sa droga o sensitivity. Subalit ilang linggo lamang ang nakalipas bago mangyari ito, ay nakaramdam ng labis na pananakit ng ulo at seizure itong si Bruce Lee. Agad siyang dinala sa isang hospital noong Mayo 1973 at sinasabing mayroon siyang cerebral edema. Kalaunan ay inilibad siya sa Okla Medical Center. Ayon sa Newsweek, kung saan ay nalaman nilang mayroon siyang grand mal seizure. Subalit kaagad naman siyang bumalik, kaya naman agad din siyang pinalabas ng ospital. Bagamat madaming mga pag-aaral at investigasyon na ginawa, ay naniniwala ang ilang mga tagahanga ni Bruce Lee na sinadya umano ni Betty na lasulin si Bruce Lee. At ang nasa likod nga nito ay ang mga lihim na gustong babagsakin si Bruce Lee. May mga nagsasabi rin na ito ay dahil sa isang sumpa. Dahil nang lumipas ang 20 taon matapos pumanaw si Bruce Lee, ay sunod namang namatay ang kanyang anak na si Brandon Lee sa edad na 28 anyos. Dahil aksidente itong tinamaan ng bala sa kalagitnaan ng taping ng The Crown. Yeah, Brandon, there's one thing I can't stand, it's a party crasher. Here I am, the Avenger. Killer of killers. Ikaw, kaibigan, anong opinion mo sa kontrobersyal na pagpanaw ni Bruce Lee? Ito ba ay dahil sa pakikipaglaban, sa pag-inom ng gamot, o dahil sa sumpa? I-comment mo naman ang opinion mo dyan sa baba. Isa-isa namin pupusuan yan. Yan lamang muna, kaibigan. Maraming salamat sa panonood. At kita tayo sa next video. Your mind be formless, shapeless, like water. And you put water into a cup, it becomes a cup. You put water into a bottle, it becomes a bottle. You put it in a teapot, it becomes a teapot. And water can flow, or it can crash in water. Galing niya mag-English na.